isa sa mga kinatatakutan namin. Bilang isang dating ahente ng PIDEA, yung tungkol doon sa mga pagkakasangkot ng mga politiko dito sa narco-politics. Noong nagtatrabaho pa ako bilang isa sa mga team leader at isa sa mga hepe ng investigation ng isang opisina sa PIDEA, dito namin nakita kung gaano karami yung mga politiko at mga appointed officials na involved sa illegal drugs. At pinakamasakit dito, napakarami yung mga nasa listahan ng mga drug lord na pinagkakalooban nila ng pondo. Simple lamang po ang gusto ko iparating. At ito rin po yung hamon ko sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ilabas ninyo yung listahan na nandun sa NDS o sa National Drug Enforcement System, National Drug Information System na hawak ng PIDEA. Itong mga listahan na ito, ipakita natin sa publiko upang makita ng sambayanang Pilipino kung sino ang mga karapat-dapat na iboto. Napakarami po ngayon. Meron po tayong current at saka yung mga nagpaplanong kumandidato. Kasama na yung mga nakaupo pa sa gobyerno. Magmula sa barangay level hanggang executive level. Makikita po doon sa listahan na yon yung mga tao na tumatanggap ng tulong mula sa Binondo Drug Cartel. Ano po ba itong Binondo Drug Cartel? Noong trabahuhin namin po itong Binondo Drug Cartel, natuklasan po namin sa tulong po ng AMLAC na ang grupong ito ay kumikita ng humigit kumulang sa 200 billion taon-taon. Nagsagawa po kami ng financial investigation sa grupo na ito. Dito po namin nakita mula doon sa kanilang web of accounts yung kanilang kita. Paano namin natuklasan ito? Nakipagtulungan kami sa aming mga confidential informant. Yung mula doon sa mga contact nila sa mga kulungan. City jails, provincial jails, hanggang sa National Bilibid Prison. Yung mga nakakulong na ito yung mga marketing officers nila na nagkakaloob ng mga bank accounts kung saan pinapasukan ng pera. Gumamit kami ng pera, no? Diniposito namin sa binibigay ng bank account hanggang natuntun namin sa pamagitan ng paper trail kung sino-sino yung mga may-ari nitong bank account na ito. Hanggang sa matukoy namin, nakabili kami, nahuli namin, hanggang sa pinailan namin ng kaso itong mga personalities na ito. Pero ang pinakamasakit dito, naging bulag, naging pipi, naging bingi yung ating kasalukuyang administrasyon. Nagtataka ako noon kung bakit. Sa halip na kampihan kami ng pamahalaan ito pa ang nangyari sa akin. Tinanggal po ako sa serbisyo. Tinanggal po ako. Yung mga kasamahan ko, itinapon sa Mindanao. Nagpalit ng Director General ng PIDEA. Bakit? Nakahuli ka ng financier. Identified. May mga warrant of arrest. Bakit ayaw mo? Ang tanong ko sa Director General ng PIDEA, magkano ang dahilan? Nariyan yung nandyan yung PIDEA press ko. Yung presidente ng Jimmy. Jimmy. Nandyan. Alam niya, narinig niya yung istorya niya. Talagang hinahamon ko. Hinahamon ko yung Director General ng PIDEA. Kahit yung liderator ng PIDEA, hinahamon ko. Magkano ang dahilan? Bakit ayaw ninyong hulihin itong Binondo Drug Cartel? Bakit? Bakit ang mga hinuhuli lamang natin, itong mga pipitsugin?
Bakit kailan lang? Meron nahuli. 20 kilo. Asan yung tao? Wala. Napakadali kung gugustuhin natin. Yung sinasabi, walang ebidensya, may warrant. May ebidensya, nakabili kami. Naghulog ako mismo, ako personal. Naghulog ako sa bangko. Nakalagda ako sa likod ng deposit slip. May petsa, may oras. Nakasaad doon kung para saan yung diniposito ko na yun. Nakasulat lahat sa likod ng deposit slip. Kaputol yun nung napunta rin sa bangko, kaputol yun napunta sa akin. May lagda po ako doon. At yung binili ko, nandun po doon sa request for laboratory examination. Nakasulat po rin doon yung transaction, yung bank transaction. Ano po. Kaya nung mag-file kami ng kaso, nagkaroon agad ng warrant of arrest yung tao. Sinikap namin na makuha itong tao na to. Pagdating sa airport, sinerve namin yung warrant of arrest. Anong ginawa ng gobyerno? Ginawalan. Nakailam yung isang music, bayaran. Diyan sa Department of Justice. Nakialam. Anong sabi ng dalawang state prosecutor? For filing ang kaso na yan. Pero ang ginawa, ginano nila. Magkano? Papayag ba sila ng libre? Kapalit ng drug lord eh? Number 2 man yun. Doon sa sindikato. Number 2 man. Pero ano ginawa nila? Wala. Bingihan. Pinatawag ako ng Malacanang. Tungkol dyan sa kaso na yan. Sa loob ng 4.5 oras, doon sa Law Enforcement, Security and Integration Office, under doon sa opisina ng Executive Secretary Paquito Ochoa. Sa loob ng 4.5 oras, ang sabi nila sa akin, pag-usapan nyo na lang ng Director General ng PIDEA. Baka meron siyang magandang plano para sa ano nangyari? Makalipas ang 2 taon, kumulang 2 taon, bumaha ang supply ng shabu dito sa Pilipinas. Mabuti pa nga yung bigas, tumataas eh. Ang shabu, bumaksak ang presyo. Noong panahon ni General Santiago, umabot ng 32,000 ang 5 gramo, yung isang bulto na tinatawag. Pero ngayon, nung kailan lang, bumagsak siya ng 3.5 o 3,500 per bulto. Sino ngayon ang kakumpetensya ng mga drug lord? Yung enforcer. Merong tinda ang mga drug lord, meron din tinda ang polis, ang PIDEA, pati NBI. Ngayon, paano natin masusugpo yan? Paano natin masusugpo? Paano masusugpo eh? Ultimong barangay nga eh, kontrolado na eh. Yun. Kaya kinakailangan natin, tama itong kilos na ito eh. Itong Movement for National Salvation. Tama ito eh. Dahil kinakailangan natin ng totoong leader na magpapatupad ng reforma dito sa ating bansa. Hindi po kailangan dito yung mga peking leader. Ang kailangan dito sa atin po, ang kailangan natin yung totoong may conviction. Yung may bayad. Hindi lang basta may utak. Kinakailangan dito may bayad at may malaking puso. Yun po. Maraming salamat po.